gustong pumunta ni Samantha doon? Ilang beses mo na kaming pinaikot-ikot sa mga kasinungalingan mo. Pero wala pa rin po kayong karapatang idawit ang nanay ko sa gulong to. Idadawit ko siya at idadawit dahil mula ka sa masamang lahi niya. Eh bakit sinampal mo lang? Dapat maging matiisin ako sa mata ni Jonas. Habang inaapi ako ni Ninang, mas lalong mahuhulog ang loob sa akin ni Jonas. And now that I'm carrying his child, malakas ang panglaban ko. Yan, si Bridget, wala siya dito. Package? Saan galing daw yan? Ano ba? O, sige na nga, sige na nga. Ito na yung home address nila. Kumuha ka ng blackboard. Alam ko na ang address ni Bridget at pupuntahan natin siya ngayon din. Halika na. Baka makatunog pa babae yun. Dali! Okay naman ako dito, Jonas. Bakit kailangan ilipat mo pa ako? Hindi, Bridget. Kailangan mo nang umalis dito dahil alam nilang nandito ka na sa Pilipinas. Sa palagi mo ba mananahimik na lang sila? Hindi, pupuntahan ka nila dito, magkakagulo lang kayo. Huwag ka naman mag-alala kasi wala naman nakakaalam na dito ako nakatira. Hello pa. Jonas, nasan ka? Nandito po ako na Bridget. Oh, good. Jonas, tell Bridget to get out of that place now. Layo mo si Bridget dyan. Papunta na sila Ellery at Marisa. Nalaman na nila ang address ni Bridget. Jonas, please. Magkakagulo. Baka magkasakitan pa sila. Yun na nga po ang ginagawa namin. Alis na rin po kami. Bilisan niyo, Jonas. Ayoko magkasakitan na mag-iina ko. Jonas, nakikiusap ako sa'yo. Pag magkita sila, malalaman na nila ang lahat tungkol kay Bridget. Hindi na tayo matatahimik kailanman. Don't worry pa. Ako na hong bahala. Pasensya ka na, Jonas, hindi kita matutulungan ngayon. Alam mo, hirap na ako eh. Ngayon nga, kailangan ko pa magpanggap na galit ako kay Bridget. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako aarte ng ganito. Pa, sorry ho ah. Sorry if I have to drag you into this mess. I'm sorry. Just please take care of Bridget. Maselan ang lagay niya ngayon. Basta pa, huwag niyo na ho silang alalahanin. Ako na hong bahala. Bilisan na ho natin. Kailangan na nating umalis. Papunta na sila dito. Ano? Pwede maglagay mo na lang yan dyan. Paano nila nalaman tong address ko? Wala pa nakakaalam kung saan tayo nakatira, tita. Hindi na mahalaga yun. Ang importante, makaalis na kayo dito. Teka. Eh di pumunta na sila dito. Oh, dapat malaman na nila kung anong totoo. Tita, hindi pwede yung gusto nyo. Ako ang masusunod dito. At ano, Jonas? Itatago mo na parang kabit itong aking pamangkin? Kung ngayon ang oras na dapat na malaman nila ang tunay na kalagayan ni Bridget, abay, dapat sabihin na natin ang totoo. Tita, please. Pakinggan po natin si Jonas. Siya po ang masusunod. Kung ano pong gusto niya, yun ang gagawin natin. Sige na po, tapusin na natin to. Hindi mo na yan. Jonas, kahit anong gusto mo gagawin ko. Huwag mo lang akong papabayaan. Bridget, hindi kita pababayaan. Dahil may obligasyon ako sa'yo. Dinadala mo ang anak ko. Nandito na sila. Dali. Bakit tayo pumasok uli? Ha? Hindi tayo makakalis. Shh! Andiyan na sila, Ellery. Anong gagawin natin? Tito, we have to stay here inside. Hindi nila ako pwede makita. Son, sigurado kayong ito ang bahay, Mami? This is the address. Hindi ako maaaring magkamali. Bring it. Kamusta? Andiyan na sila. Ako haharap dyan. Tita, wag! Tita, please. Dito lang, wala magbubukas na pinto. Parang wala namang tao eh. Walang tao? O ayaw lang lumabas? Hayaan na natin si
Jonas lang mag-desisyon. Bridget? Ha? Kailan ko magdidesisyon yan? Alam kong nandyan ka sa loob. Hindi na yan yung iskandalo. Lumabas ka, harapin mo kami. Aantayin pa ba natin? Bridget? Ay, dito mo mas malaking iskandalo gawin yan. Bridget! Lumabas ka! Bakit ba ayaw mo kaming harapin? Bridget! Halika na, Mami. Jonas. Wala naman talagang tao eh. Haharapin ko na lang sila. Bridget, Baka mas pag lalo hindi ka lang dito lumala ang lumabas, sitwasyon kapag hindi ako mag-iiskandalo lumabas. kami. Magkakagulo lang kayo. Hindi ko sila papatulan. Kahit anong gawin sa akin ni Nina at ni Ellery, I will remain calm. Trust me. Bridget, buntis ka. Paano kung mapano yung batang dinadala mo? Bridget! Hindi naman nila ako siguro sasaktan. Alam kong nandyan ka sa loob. Lumabas ka, harapin mo kami. Bridget! Si. Sabi ko na nga ba, nandyan ka eh. Ayaw mo pa kaming labasin. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Hanggang dito ba naman hindi niyo ako papatahimikin? Hindi kami nagpunta dito para manggulo. Talaga? Eh, nagsaskandalo nga si Ninang eh. Tapos sasabihin mo, hindi kayo manggugulo? Sana kasi lumabas ka kaagad. Naririnig mo naman kami. At saka huwag mong ibahin ang usapan. Hindi yan ang pinunta namin dito. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Ngayong nakita mo na ako, Ellery. Napatunayan niyo hindi ako umalis. Ano pa pong kailangan niyo? Bakit kasi kailangan mo magsinungaling sa amin? Sabi mo pupunta ka ng Amerika, hindi naman pala totoo. Ellery, gusto kong pare-pareho na tayong matahimik. Kapag alam niyong malayo ako, makakampante kayo. Ngayon, nabuko niyo na ako. Alam niyong nandito lang ako. Problema niyo na yan. You better stay away from us, Bridget. Kung puros kasinungalingan lang ang sasabihin mo sa amin, huwag mo na lang ipaalam sa amin. Just leave us alone. Lumayo nga ako, diba? Kayong sumugod dito? Dahil wala kaming tiwala sa'yo, alam namin na kapag nandito ka sa Pilipinas, nagbabala ka na naman ng kung anong masama laban sa amin. What are you up to, Bridget? Grabe naman po kayo, Ninang. Huwag kayong mag-alala. Kung may ipapasabog man ako, papaalam ko sa inyo. Halika na, Mami. Let's go. The nerve of that girl. Ang kapal ng mukha niya, ha? Nangangatwiran pa siya sa panluloko niya. Mami, baka naman kaya sinabi ni Bridget na pupunta siyang Amerika dahil gusto niya tayong matahimik at huwag na siya isipin pa. Ellery, that's not the point. Niloko niya pa rin tayo. If she wants peace, she should be truthful. You know, we cannot believe anything she says. Mommy, this isn't healthy for you anymore. Puros na lang masasama ang iniisip at lumalabas sa bibig ninyo. Yes, I know, but I cannot help it. Pag nakikita ko si Bridget, siya ang nagpapaalala sa akin sa kasalanan ng daddy mo. I hope you'll understand, Ellery. Parang si Jonas yan, kung magkakaanak sa ibang babae, baka isumpa mo yung anak niya kahit walang kasalanan. Oo, pinuntahan namin siya sa bahay niya. Muntik pa ngang hindi niya kami harapin. Bakit kasi sumugod-sugod pa kayo doon eh? Sana pinabayaan niyo na lang siya. Baka gusto nang lumayo sa atin ng taong yun. Eh, may sinasayang niyo lang ang oras niyo sa babae niyan, ha? Sana nga. Sana lumayo siya para natuwa pa ako sa kanya. Pero ngayon na alam natin na nasa paligid lang siya, aba, anytime she can attack us. Marisa, wala na tayong magagawa sa ugali ni Bridget. So I suggest, stay away from her. Daddy, I get Mommy's point. Kung wala siyang balak na masama, sana sinabi niya sa atin ng totoo. Why does she always have to lie to us? Pati kayo naloko niya. Unless, hindi kanya niloko dahil alam mo naman ang totoo. How many times will I tell you na wala akong alam?
Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka! Don't push me! Nagpipigil lang ako! Matagal ko na gusto kumprontahin yung babaeng yan! Nang magkaliwanagan na kami! Okay, tama na. Tigilan na natin ito. Mamaya atakihin ka na naman sa puso eh. Kukuha lang ako ng tubig, Mami. I'm sorry. Brad, pare, hindi ako pwede magtagal Baka hanapin ako ni Ellery. Pare, pasensya na. Hindi kita makontak eh. Pinuntahan na lang kita. Ito nga pala, nakita na akong bahay. Ayan yung address. Okay yan, dude. Fully furnished na rin. Kagaya rin yung dati, di ba? Nakapag-down na yan, nakapag-advance payment na yan. Lilipat na lang si Bridge. Pare, salamat Bukas na bukas din, ililipat ko sila. Hindi na sila pwede magtagal doon. Well, good luck na lang sa'yo, pare. Alam kong mahirap yung sitwasyon mo ngayon eh. Kahit ako, pare, nihilo na ako sa sitwasyon mo eh. Gulong-gulo na ako eh. Pasensya na, ha? Salamat Okay. Pasok na ako. Sige. Siya ang sinasabi kong mamanmanan mo. Siya si Jonas, manugang ko. Ano naman ang gusto niyo malaman tungkol sa kanya? Gusto kong sundan mo kung nakikipagkita pa siya sa kanya. Sino naman po to? Ito si Bridget. Dati silang may relasyon. Alamin mo kung hanggang ngayon nagkikita pa sila. Sige, ma'am. Ako bahala. Tandaan mo, Ruel, ha? Kung malaman mo na nagkikita pa sila, itawag mo kagad sa akin. Areglado, ma'am. Ako mismo makahuli sa kanila sa akto. Areglado, ma'am. Okay, salamat. Hello, Jonas? Bridget, papunta na ako dyan. Maganda na kayo ni Tita Laila, ha? Ililipat ko na kayo ng bahay. Okay, sige. Pwede mo ba akong bilan ng atis? Yun kasi yung pinaglilihian ko kahapon ko pa nga hinahanap. Please? Sige, bibili ako. Sige, thank you. Sino kausap mo sa banyo? Kliyente. Pati sa banyo, gamit mo cellphone mo? Hindi naman. Nagkataon lang ipapasok ako ng banyo. Tumawag yung kliyente. Sinagot ko. Ang daming constru. Papa Jonas! Anong ginagawa mo dito? Mamaya may makakita sa'yo Magsumbong pa kay Ellery. Sorry na, hindi naman ako magtatagal Ipapadala ko lang to kay Bridget, mga maternity dress. Kasi hindi ako makakapunta sa inyo ngayon. O sige, ako nang bahala. Umalis ka na. Sige na. Sige na. Langit, ha? Ay, dami constru. Sir, pinapatawag po kayo ng engineer. Sige, susunod ako. Sige po.
kidding, Mommy? Bakit niyo pinasusundan si Jonas sa isang private investigator? Why not? Iba ang kutob ko kay Jonas. And I always trust my instinct. Mommy, hindi natin kailangan umabot sa ganito. What if I'm right? Paano kung tama ang kutob ko? Paano kung totoo na hanggang ngayon may komunikasyon pa si Bridget at si Jonas? Paano kung nagsisinungaling sa'yo ang asawa mo? Mommy, ayoko na pong isipin yun. Hindi ko mapapatawad si Jonas kapag nalaman kong lihim siyang nakikipagkita kay Bridget. Wala nang dahilan para magkita pa sila. Maliban na lang kung may dahilan na hindi natin alam para magkita pa sila. Hello, Lester. Oh, pare. Kumusta? Papunta na sana ako kay Bridget eh. Pero, I don't know. I don't know kung may sumusunod sa akin o napapraning lang talaga ako. Hindi tuloy ako makaalis. So paano yan, pare? Pwede bang ikaw na muna ang sumama kay Bridget na maglipat? Total, malapit ka naman sa townhouse niya, di ba? Ayoko lang sumugal. Baka mamaya masundan ako nito eh. At huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa site. Oh, sige. Andiyan ako in 15 minutes, okay? Sige, salamat pare ah. Good morning. Nasaan po ma'am. si Jonas? Umalis po siya eh. Nagsabi po ba siya kung saan siya pupunta? Kausap po siya ni engineer ngayon. Sige po, hintayin ko na lang siya doon sa opisina niya. Sige po, ma'am. Yung kumuna Salamat po kayo. po. Thank you po. Talagang feel mo yung pagbubuntis mo, no? Ikaw talaga, tita. Siyempre, malaki na tong tiyan ko. Bagay naman sa akin tong maternity dress, di ba? Naku, kung makaasta ka, akala mo ngayon ko lang nabuntis. First time naman talaga. Kasi this time, anak na namin to ni Jonas. Di ba dati, ginamit lang naman nila ako ni Ellery. Oh, paano mo ngayon maaakit si Jonas? Mukha ka ng nanay, oh. Yun naman talaga yung plano ko. Gusto ko, makita ako ni Jonas bilang ina ng anak niya. Ayoko nang magpa-sexy gaya nung dati. Ngayon, motherly image naman na. Siya, sige. Oh. Baka nandyan na si Jonas. Ako na. Oh, Lester. Bakit ikaw nandito? Nasaan si Jonas? Hindi makakapunta si Jonas eh. Ako muna mag-aatid sa inyo sa bago niyong bahay. Ano? Ako ba sinusundan mo? Ba't mo kita susundan? Sino ka ba? Eh, ba't kanina ka pa nasa likod ko? Ba't bawal ba to? Ha?
Ellery. Jonas, bakit may maternity dress dito sa table mo? Ano mo to? Jonas, bakit may maternity dress dito sa table mo? Hindi ko alam eh. Alam mo naman itong opisina para sa lahat. Baka may nakaiwan lang na empleyado. Bibigay ko na lang sa kanya mamaya. Saan ka ba nagpunta? May binili lang ako. Ito ba yung binili mo? Oo, yan nga. Binili ko talaga yan para sa'yo. Para sa akin to? Eh, alam mo namang hindi ako makain nito, di ba? Naiinis kasi ako sa mabuto. Ganun ba? Hindi kasi naisip ko, matamis naman, malaki galing Bangkok. Baka sakaling magustuhan mo. Ganun ba? Sige, salamat. Eto, dinalhan kita ng lunch. Kumain ka na habang mainit pa. Oh. Bakit? Wala lang. Namiss lang kita. Nagkakain ka na. Upo ka na dyan mo habang mainit pa. Niluto ko yan para sa'yo. Ikaw? Kumain na ako. Sige na. Ay, naku. O ano, may pabibili ka pa ba? Sabihin mo lang para mabili ko na sa labas. Ako na lang. Hindi naman na kailangan bilhin yun. Maliit na bagay lang yun. Kaya-kaya ko na. Akin ka pa ba mahihiya? Legit, ano ka ba? Sa totoo lang, oo. Kasi parang napapadalas na yung pang-aabala ni Jonas sa'yo. Hindi ikaw dapat gumagawa nito. Pasensya mo na yun. Talagang ipit lang siya eh. Kaya ako na lang muna yung pinapupunta niya. Salamat, Lester, ah. Pero hindi ko alam kung hanggang saan at kailan mo kami tutulungan ni Jonas sa mga problema namin. Alam mo, Bridge, si Jonas parang kapatid ko na yan. Pag may problema siya, problema ko na rin. Kaya tutulungan ko siya hanggat kaya ko. Hello, Jonas? Bridget, pasensya na kung hindi ako nakapunta. Dumating kasi sa Ellery, kaalis lang. Okay lang. Naiintindihan ko. Hayaan mo kapag nagka-oras ako, pupuntahan kita. Huwag mo na kaming intindihin. Okay lang naman ako eh. Alam ko nahihirapan ka na rin sa schedule mo. So, kung hindi ka makakapunta, si Lester na lang muna yung babulabugin ko. Salamat, Bridget, ah. Now I appreciate you. Yun lang naman ang gusto kong marinig, Jonas. Yung ma-appreciate mo lahat ng ginagawa ko. Thank you. Anong nangyari? Pinuntahan ba niya si Bridget? Hindi po. Lumabas lang siya ng opisina at hindi naman siya nakapagkita kahit kanino man. Hindi ako naniniwala, hindi siya nakikipagkita kay Bridget. Siguro naghinala yon, kaya hindi niya itinuloy. Masyadong mainit itong sila Ellery at Marisa sa akin eh. Pakiramdam ko, bawat kilos natin, minamatsaga nila. Nagkakahinala na po ba sila? Nagkakahinala, oo. Pero so far, walang makuhang clue sa akin si Marisa. Walang ibang nakakaalam na buntis si Bridget. Mommy, alam na nating lahat na nandito si Bridget. What else is new? Wala na tayong dapat pang alamin tungkol sa kanya. Si Bridget yun ah. Si Bridget buntis?